Mga kababayan, paano kung sabihin ko sa inyo na may bagong missile ang Estados Unidos na kayang manghimasok sa himpapawid mula sa distansyang halos kalahating libong kilometro? At higit na nakababahala para sa sinumang umaasa sa malalayong support aircraft, hindi lang ito basta mas mahabang bersyon ng karaniwang air-to-air missile. Ang pangalan nito ay AIM-424 Males, at sa unang tingin pa lamang, ipinapakita nito kung saan gustong dalhin ng Estados Unidos ang labanan sa himpapawid. Pero bago natin sabihin kinatatakutan nito ng China, mahalagang paghiwalayin ang impormasyon at pagtataya. Ano ba ang AIM-424, gaano kalayo ang abot, at bakit ito maaaring problema sa support aircraft? Opisyal nang inilabas ng United States Navy ang impormasyon tungkol sa AIM-424 Long Range Air-to-Air Missile, o LRAAM, na tinatawag ding Males. Ayon sa Navy, ito ay isang susunod na salinlahi na missile na idinisenyo upang palakasin ang depensa ng fleet at mapanatili ang malaking kalamangan sa himpapawid laban sa mga makabagong banta. Ang gumagawa nito ay Raytheon, at ang opisyal na nakalistang saklaw ay higit sa 250 nautical miles, o mahigit 463 kilometro. Mahalagang punto ito. Maraming ulat ang nagsasabing maaaring umabot sa 450 hanggang 500 kilometro o higit pa ang kakayahan nito. Posibleng ganoon ang aktwal na potensyal, ngunit ang malinaw na pampublikong datos mula sa Navy sa ngayon ay higit sa 463 kilometro. Kaya mas ligtas na gamitin ang opisyal na bilang kaysa magbigay ng eksaktong pinakamataas na saklaw na hindi pa kinukumpirma ng Estados Unidos. Dahil nagbabago nito ang distansya kung saan maaaring magsimula ang isang labanan sa himpapawid. Sa karaniwang labanan, mahalaga ang kakayahan ng missile na makita, subaybayan, at tamaan ang target habang lumalapit ang dalawang panig. Ngunit sa isang napakalayong missile, maaaring hindi na kailangang lumapit ng husto ang eroplanong nagpapaputok. Sa halip, maaari nitong gamitin ang mga sensor, radar, eroplano, at iba pang sistema upang bumuo ng isang mas malawak na larawan ng labanan. Dito pumapasok ang tinatawag na support aircraft. Hindi lahat ng mahalagang eroplano ay fighter. May mga eroplano para sa maagang pagtuklas at pamamahala ng labanan, may mga tanker na nagbibigay ng gasolina, at may mga eroplano para sa pagmamatsyag at pangangalap ng impormasyon. Kapag napalayo ang mga ganitong eroplano dahil sa banta ng missile, maaaring lumiit ang kakayahan ng buong puwersa na makakita, makapagpasya, at makapagpatuloy ng operasyon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang Males. Hindi nangangahulog ang automatiko nitong kayang tamaan ang isang partikular na eroplano sa pinakamataas nitong saklaw. Sa tunay na labanan, nakadepende ang resulta sa radar, sensor, komunikasyon, lokasyon, bilis, taas, pagmamaniobra, elektronikong panggugulo, at kakayahan ng target na makatakas. Ang tinatayang saklaw ng isang missile ay hindi kapareho ng garantisadong distansya ng pagpatay. Gayunman, ang mensahe ay malinaw, nais ng Estados Unidos na magkaroon ng mas malaking espasyo sa pagitan ng kanilang mga fighter at ng mga banta. At dito nagiging mahalaga ang China. Sa Indo-Pacific, malaki ang halaga ng mga eroplano na nagbibigay ng impormasyon at suporta sa mga fighter. Kung mapipilit ang mga ito na lumayo dahil sa banta ng napakalayong missile, maaaring maapektuhan ang kalidad ng impormasyon na natatanggap ng mga frontline fighter. Kapag mas kaunti ang nakikitang larawan ng labanan, mas mahirap gumawa ng mabilis at tamang desisyon. Ngayon, ihambing natin ito sa mga kilalang missile ng ibang bansa. Ang AIM-120 AMRAAM ay matagal ng pangunahing sandata ng Estados Unidos para sa Beyond Visual Range Air Combat. Ngunit habang umuunlad ang mga sistema ng China at Russia, lumitaw ang pangangailangan para sa mas mahahabang saklaw. Ang AIM-260J ATM naman ay idinisenyo bilang susunod na henerasyon na sandata na magpapalakas at kalaunan ay papalit sa papel ng AMRAAM. Ang Males ay ibang antas ng konsepto. Hindi ito simpleng kapalit lamang ng AIM-120. Ang laki at disenyo nito ay nagpapahiwatig ng pagtutok sa napakalayong pag-atake. Sa opisyal na datos, humigit kumulang 13.5 feet ang haba nito, 13.5 inches ang diametro, at humigit kumulang 1,500 pounds ang bigat. Gumagamit ito ng solid propellant rocket motor at may blast fragmentation warhead. Isa pang napakahalagang detalye, ipinakita na ng Navy ang AIM-424 sa loob ng weapons bay ng F-35C.
Ibig sabihin, hindi lamang ito para sa malalaking fighter na kayang magdala ng missile sa labas. Maaari rin itong isama sa isang stealth aircraft habang pinananatili ang mababang radar signature nito. May mga larawang nagpapakita rin ng 4 na AIM-424 test missiles na dala ng FA-18E Super Hornet. Ang AIM-424 ay nasa yugto pa rin ng pag-unlad at pagsubok. May mga test flight at fit testing nang lumilitaw sa pampublikong impormasyon, pero nananatiling lihim ang maraming detalye tungkol sa aktwal na guidance system, pinakamataas na bilis, eksaktong engagement envelope, electronic countermeasures, at tunay na operational range. Hindi rin malinaw kung kailan eksaktong magsisimula ang malawakang serial production at ganap na deployment. Kaya kung sasabihin nating natatakot na ang China, kailangan nating maging maingat. Mas tama sigurong sabihin na ang paglitaw ng Males ay isang malinaw na senyales na seryoso ang Estados Unidos sa pagsasara ng distansya at pagbawi ng kalamangan sa long-range air combat. At natural lamang na pag-aralan ito ng China at iba pang malalaking kapangyarihan. Hindi rin maliit ang epekto nito sa estratehiya. Kapag mas mahaba ang saklaw ng missile, hindi lamang missile ang kailangang baguhin. Kailangang pag-isipan muli ang radar, sensor network, command system, escort fighter, tanker operations, at maging ang lokasyon ng support aircraft. Ang isang bagong missile ay maaaring magbago ng buong paraan ng pagplano ng air operations. Hindi dahil mayroon itong mahiwagang kakayahang tumama sa anumang target mula sa napakalayong distansya. Sa halip, binabago nito ang kalkulasyon. Ang mga eroplanong dati ay maaaring manatili sa likuran dahil malayo sa panganib ay maaari nang mapilitang mag-isip ng 2 beses. Ang mga fighter naman ay maaaring magkaroon ng kakayahang magbanta mula sa distansyang dati ay mahirap abutin. Para sa China, mahalaga ito dahil malaking bahagi ng modernong air warfare ang nakasalalay sa kakayahang protektahan ng mga support aircraft habang pinapanatili ang pressure sa kalaban. Kung ang isang panig ay makapagbibigay ng mas mahabang kamay sa mga fighter nito, maaaring kailanganing ilayo ng kabilang panig ang sariling support aircraft. Kapag nangyari yon, maaaring lumiit ang saklaw ng operasyon at tumaas ang panganib sa mga frontline unit. Pero huwag nating kalimutan, missile range lamang ay hindi sapat para manalo sa digmaan. Ang tunay na labanan ay kombinasyon ng sensors, communications, electronic warfare, intelligence, training, logistics, aircraft performance, at taktika. Kahit napakalayo ng missile, kailangan pa rin itong makatanggap ng sapat na impormasyon at mahanap ang tamang target sa tamang pagkakataon. At dito magiging kapana-panabik ang susunod na yugto. Kung ang Males ay talagang magiging operational weapon sa mga darating na taon, maaari nitong palakasin ang kakayahan ng F-35C, A-18E, F, habang inihahanda rin ang susunod na henerasyon ng naval aviation. Kasabay nito, kailangang maghanap ang China ng paraan upang protektahan ang mga airborne early warning aircraft, tanker, at iba pang mahalagang support platform laban sa ganitong uri ng banta. Sa madaling salita, ang AIM-424 ay hindi lamang tungkol sa isang bagong missile. Ito ay tungkol sa kung sino ang unang makakakita, sino ang unang makakapagputok, at sino ang makakapagpatuloy ng operasyon kahit nasa malayong distansya ang kalaban. Habang dati ay nakatuon ang labanan sa kung sino ang may mas mahusay na fighter, ngayon ay lumalawak ang kompetisyon sa kung sino ang may mas mahusay na network at mas mahabang kamay. Ang AIM-424 ay isang halimbawa ng pagbabagong yun. Kaya, kinatatakutan ba talaga ito ng China? Hindi pa natin masasabi ng tiyak. Ngunit isang bagay ang malinaw, seryoso ang Estados Unidos sa pagbuo ng mga sandatang kayang magdala ng labanan sa mas malayong distansya. At kung patuloy na uusad ang teknolohiyang ito, maaaring ang susunod na malaking labanan sa himpapawid ay hindi na magsisimula kapag nagkita ang mga fighter, kundi bago pa man nila makita ang isa't isa. At iyon ang dahilan kung bakit dapat nating bantayan ang AIM-424 Males. Dahil ang missile na ito ay maaaring maging isa sa mga sandatang magtatakda kung paano lalaban ang mga pangunahing kapangyarihan sa himpapawid sa mga susunod na taon. Susunod na update, dahil maaaring mas marami pa ang kasunod ng Pag-asa at Patag. Kung nais ninyo ng mas malalim na pagsusuri sa mga hakbang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa, manatili dito sa channel. E-like, mag-subscribe, at i-on ang notification para sa susunod.